Hindi matanggal ang malapad kong ngiti habang naglalakad ako palabas ng school. Paulit-ulit kong binabasa yung text ni Heron sa akin, kung saan kami magkikita mamayang 6. Gusto kong magsisisigaw ngayon at ipangalandakan sa mga taong nasa paligid ko na magkikita kami ng hottest and number 1 aktor sa Pilipinas, pero bago ko pagawin yun, nasampal na ako ng realidad na hindi naman sa pangit na Coco siya makikipagkita, kundi sa magandang version which was not me. Saka, for sure kung itong mukha lang na to ang makikita niya mamaya, baka hindi na siya matunawan sa kakainin niya, or worse, hindi pa siya makakain dahil nawalan siya ng gana. Malaki talaga ang pasasalamat ko sa mahiwagang bra ni Lola, dahil ito ang naging daan para magkakilala kaming dalawa ni Heron. Bago pa ako tuluyang makalabas ng school nakita ko pa si Heron na nagmamadaling sumakay ng kotse niya. Mukhang may pupuntahan pa siya bago kami magkita mamaya. Napagigil tuloy ako habang naglalakad papuntang sakayan kaya ang sasama ng mga tingin sa akin nung mga nakakasalubong ko. Nakasakay na ako sa jeep at nakadungaw sa labasan nang muli kong maalala yun pagkukwento ni Janice kanina about kay Travis. Bigla tuloy nawala yun ngiti at kasiyahang nadadarama ko. Parang gusto ko nang umuwi agad ngayon at yakapin si Manyakol ng mahigpit. Yun walang mali siya ba at tanging pagdamay lang sa kanya. Kasi kahit hindi naman niyang aminin na labis siyang nasaktan noon, alam kong nasaktan talaga siya. Nasa kabila ng maloko at gago niyang pagkatao ngayon ay nagtatago ang isang Travis na seryoso at mapagmahal noon. Andun kaya si Manyakol sa apartment? Hindi kaya siya umalis para i-celebrate yung 6th anniversary ng first girlfriend niyang naging makatagal niyang karelasyon? Ang dami kong gustong malaman at ang daming tanong sa utak ko ngayon. Pero nahihiya naman ako magtanong kay Manyakol about sa past love life niya. Baka ayaw niya na iyon pag-usapan o pilit na niyang kinakalimutan, posible kayang malimutan ang taong labis mong minahal. Na-curious din ako sa itsura nung Chloe. Ano kaya itsura nun? Maganda at sexy din ba? Ay, malamang. Ang gwapong lalaki ni Travis ay imposible na pumatol yun sa ordinary na babae lang. Pero what if magkita kaya sila balang araw? Magkakabalikan kaya sila? If? Ayan ang dami na agad tanong sa ulo ko. Kasalanan mo to Manyakol. Bigla akong napasigaw dahil sa mga naiisip ko, Erese. Erase. Hindi magandang manghimasok sa buhay ng iba, Coco. May sarili kang buhay, patuloy kong pagsasalita sa sarili ko nang mapansin kong nakatingin sa akin yun mga kasabayan kong nakasakay sa jeep. Napakamot na lang ako ng ulo at napayuko dahil sa labis na kahihiyan. Ano ka ngayon, Coco? Pahiya ka, no? Mabilis na lang akong bumaba nung huminto na ang jeep at mabilis naglakad papunta sa compound. Pagpasok ko sa Mendiola compound na abutan ko yun mga bata na naglalaro. Inilapag ni Cassie yun hawak niyang bola saka ako sinalubong. Ate, Coco, pagtatawag niya sa akin saka nakangiti. May itatanong po ako sa inyo. Napahinto ako, ano iyon Cassie? Nag-away po ba kayo nung asawa mo? Titig na titig siya sa akin. Ha, gulat kong sagot, sinong asawa? Wala naman akong asawa, di ba? Ang bata-bata ko pa kaya, Cassie. Ikaw talagang bata ka, natatawa kong sabi sa kanya. Weh, tinignan niya ako ng seryoso, may asawa ka na kaya? Di ba asawa mo yun si Kuya Travis? Yun Pogi. Sino nagsabi sa'yo niyan? Yun buwisit na Manyakol na yun ba, singhal ko. Ano pong Manyakol? Wala ayun. Hindi magandang sinabi ng bata yung salitang yun, okay, mabilis kong sagot. Pero nag-away po ba kayo, muli niyang pagbalik ng tanong. Umiling ako, hindi. Bakit mo naman natanong? Kasi kanina nung sumilip ako bintana ng apartment niyo nakaupo lang siya tapos tulala. Para siyang may iniisip na hindi niya maisip-isip, pagkukwento ni Cassie, tapos nung lumabas siya hindi siya nakangiti. Nakaraan lagi siya nakangiti, ay minsan pa nga kinakausap niya ako, tapos palagi siya ng tawa. Pero ngayon mukha siyang malungkot. Wag na kayo mag-away, Ate Coco. Kahit naman bading ka dapat love mo tulad ni Kuya Travis kasi mahal ka niya. Hindi ako bading Cassie. Babae ako. Babae. Hindi lang halata na irita kong sabi kay Cassie. Just ntong si Cassie. Kailangan niya ba ititigil ang pag-issue sa akin na bading ako? Saka, sino nagsabing mahal niya ako?
Si Kuya Travis po, ngumiti si Cassie, i-love ka raw niya kasi sabay daw kayo palagi naliligo. Tutu po, Coco. Sabay kayo. Nasampal ko na lang ang noo ko dahil sa sinabi ni Cassie, Cassie, makinig ka. Huwag ka na makikipag-usap sa lalaki na yun, okay? Monster yun, huli kong sinabi sa kanya at nagmadali na pumunta sa apartment ko. Nakakaloka talaga tong si Cassie. Para sa 8 taong gulang na bata ang dami na niyang nalalaman. Isa pa tong manyakol na to, kung ano-anong mga pinagsasabing kalokohan sa bata. Mamaya masabi pa ni Cassie yun sa mga kapitbahay namin at kung ano na lang ang sabihin sa akin. Mga tao pa naman ngayon makarinig lang ng kaunting chismis na wala namang katotohanan, paniniwalaan agad nila. Ang masama pa ikukwento rin sa ibang tao with matching dagdag scenes pa. Nakakaloka talaga. Pagpihit ko ng pintuan ng apartment, sarado ito. Kumatok ako ng 3 beses pero walang sumasagot. Pagsilip ko sa may bintana, nakapatay ang ilaw. Mukhang walang tao. Umalis ata si Manyakol. Saan kaya yun pumunta? Nag-celebrate rin kaya siya ng ex-anniversary nila ng ex-girlfriend niya? Inilabas ko na lang yun susi ko sa kabinuksan ang pintuan at pumasok sa loob. Bigla akong nanibago sa apartment na to. Dati naman sanay ako na tahimik to dahil ako lang naman ang nakatira rito pero ngayon parang hindi na ako sanay. Nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa akin. Ilang araw pa lang naman kami nagkakasama sa maliit na apartment na to ni Manyakol pero parang ang laking part na ang nawala kapag wala siya rito. Napailing-iling na lang ako sa mga naiisip ko. Lasing ka ba, Coco? Drunken thoughts ba yan? Naglakad ako papasok nang mapansin ko iyon boxer ni Manyakol na nasa sahig nakakala. Yung tuwalya niya pa nasa upuan lang at hindi man lang sinampay. Pinagkukuha ko tuloy ito. Isinabit ko sa labas yun tuwalya niya saka yun boxer naman niya sa mga labahan. Dun ko na lang nilagay since ako naman ang labandera niya. Pagtungo ko sa kusina may nakita akong note na nakadikit sa fridge. Sulat kamay ata to ni Manyakol. Babe, aalis muna ako at gagabihin ako sa pag-uwi. Huwag ka malungkot kumain mag-isa. Hindi ako mambababae, don't worry. Sa iyo pa rin ako uwi. 3, puso ko yan. Iiwan ko sa'yo. Pakiingatan mo, Love, baby mong gwapo. Puro kalokohan talaga tong buwisit na to, pagsasalita ko sa sarili ko nang mabasa ko, yun sinulat niya. Babe pa, I wonder kung babe rin ang tawagan nila ng ex-girlfriend niya, matabang kong tanong sa sarili ko. So umalis pala siya. Mukhang nag-celebrate rin siya ng anniversary nila ng ex-girlfriend niya. Naalala ko iyon sinabi ni Janice kanina. Na nagsiselebrate pa rin daw si Chloe kahit wala na sila ni Travis. Meant to be nga talaga yun dalawa. Kahit wala na sila, patuloy pa rin nilang inaalala yun petsa kung kailan naging mutual yun feelings nila. Aside. Bakit kasi hindi na lang sila magkabalikan para hindi sila parehas nahihirapan? I wonder kung ano ang reasons nung Chloe at nagawa niyang iwan si Travis na hindi man lang din sinasabi ang totoong dahilan. Parang romance novel ang peg ng kwento nila. Dahil may ilang oras pa naman bago kami mag-date ni Hero, naglinis muna ako ng bahay. Winalisan ko ang maliit naming apartment saka binabad ko yung maduduming damit naming dalawa ni Travis. Alangan pa ako kanina dahil nakita ko yun mga brief niya. Nanginig ang 2 kamay ko nang hawakan ko yun. Pati brief ni Manyakol branded din, mayaman talaga ang walang niya. Sa bagay, anak pala siya ng isang mafia boss kaya mayaman talaga. Saka nagagawa ba ng basta-basta tao lang yun magpaulan ng red rose petals gamit ang isang helicopter kapag gides prom na para lang sa taong mahal mo? Hindi ko ugaling mainggit sa isang tao, pero parang for the moment nakaramdam ako ng inggit dun sa Chloe. Para sa isang babae na pa-perfect boyfriend na ni Travis, iyon effort at pagmamahal na hinahanap ng isang babae nasa kanya na. Hay! Nakaka-curious ka talaga, Chloe. Uwi ka kaya ng Pilipinas? Pagtapos ko gawin yun mga gawaing bahay, dumiretso na ako sa loob ng kwarto ko. Napansin kong umilaw yun cellphone ko na nakapatong sa may kama kaya agad ko tong tinignan. Pagtingin ko sa screen ang labo kaya pinukpok ko ito sa dingding para bumalik yun linaw ng screen. Dipukpok kasi to dahil luma na. Ayoko naman bumili ng bago since wala akong pera at nagtitipid ako. Besides, nagagamit pa naman to.
Hi, Christine. Anim Zef, ah? See you, pagbabasa ko sa text na nanggaling kay Heron. May smiley pa siya sa dulo, kaya kilig na naman ako. Talagang ni-remind niya pa ako, ah. Gustong-gusto niya talaga matuloy ang date naming dalawa. Todong itituloy ako na parang high school na nagre-reply sa crush niya habang nagtatype ng ere-reply kay Heron. Sure. Kita-kits. Excited na ako. See you, Heron, pagbabasa ko sa natype kong reply. Ang pangit. Erase. Mukha akong excited. Kita-kits. Looking forward to meet you again para makapag-thank you na rin, muli kong pagbabasa of. Mukhang malandi yung text ko. Bura. Bura. See you, ang sunod kong naitype na punong-puno pa ng mga puso ang dulo. Bigla akong napangiwi, ito ang totoong malanding reply. Wag to. Okay. See you, na lang ang huli kong sinabi sa kana to sinend kay Heron. Bahala na kung ano ang isipin niya sa reply ko. Pero sana naman wag niya isiping ang landi nung reply ko, di ba? Inilapag ko na yun cellphone ko saka inilabas yun mga damit na ibinigay ni Janice sa akin. Ang dami kong nakikitang magagandang damit na nakikita pero parang wala akong mapili na babagay sa okasyon ngayon. Teka, Coco. Ano bang okasyon ngayon? First date namin to ni Heron kaya dapat maganda ang suot ko, frustrated na sabi ko sa sarili ko. May nakita akong kulay itim na dress na may teeny diamonds na design. Kinuha ko ito at akmang susukatin na nang ma-realized kong pangit na Coco pala ako ngayon. Mabilis kong kinuha yun bag ko at hinugot sa loob yun mahiwagang bra ni Lola. Sinarado ko muna yun bintana dito sa kwarto dahil baka may biglang sumilip at masaksihan ang pagbabago ng anyo ko di naloka siya. Baka bigla akong buhusan ng holy water sa pag-aakalang isa akong taong lobo. Ay! Hinubad ko na ang suot kong shirt saka baby bra ko at napatitig sa salamin. Napangiwi ako dahil wala pa rin pagbabago ang boobs ko. Talagang flat na flat pa rin ito. Tumalikod ako pero ang mukha ko nakaharap pa rin sa salamin. Ang taray, sabi ko sa sarili ko, ako lang ata ang babaeng may dalawang likuran, panglalait ko sa sarili kong pagkataon. Sinuot ko na yun mahiwagang bra ni Lola at walang ano-ano'y bigla itong umilaw. Muli na naman akong nakaramdam ng isang mainit na pakiramdam na dumaloy sa buong katawan ko. Pagmulat ko ng mata ko tumambad na sa akin ang isang magandang mukha. Ang mukha ng may pangalang Christine Cordova. Kahit ilang beses ko na nakita ang mukha niya, hindi pa rin ako masanay dahil sa ganda at amo ng mukha niya. Tapos ang kunis na kay kinis at ang boobs na dumagdag compliment sa maganda kong katawan. Kinuha ko na yung dress na itim saka sinukat ito at tumingin mula sa salamin. Ang ganda at perfect sa mukha at katawan ko pero parang hindi bagay para isuot ngayon. Baka isipin ni Hero na lamay ang pupuntahan ko. Akmang hubarin ko na to nang makarinig ako nang may pumasok sa pintuan mula sa sala. Bigla akong kinabahan dahil baka may pumasok at makita ako sa ganitong ayos. Mabilis ko tuloy hinubad ang suot kong dress. Nahirapan pa ako ilabas ang ulo ko dahil sa pagmamadali ko. Concepcion, andito ka na ba sa bahay? May narinig akong nagsalita. Concepcion. Patay. Si Manyakol. Baby. Yuhu. May tao ba rito? Bakit ang dilim, muli niyang pagsasalita? Babe, ikaw ba yang nasa kwarto? Bakit hindi ka nagsasalita? Magnanakaw ka ba? Kapag magnanakaw patay ka sa akin. Mas lalong bumilis ang kaba ko dahil narinig ko ang mga paa niya na papunta rito sa kwarto. Nanginginig na ang buong katawan ko dahil sa sobrang kaba habang hinuhubad ko ang mahiwagang bra. Saktong pagtanggal ko ng bra, nagbago ang mukha ko, kasabay naman nito ang pagbukas ng pintuan ng kwarto. Parehas kaming nagulat ni Manyakol dahil sa ayos ko na walang suot na pang-itaas. Buwisit! Manyakol, sigaw ko sa katinapan ang katawan kong walang saplot. Wow! Ang sexy, pagtatawa ni Manyakol habang nasa pintuan. Nakangisi pa ang gago habang titig na titig sa akin. Ano ginagawa mo? Hinihintay mo ba ako? Agad kong dinampot ang alarm clock ko saka ibinato sa kanya. Tinamaan naman siya sa mukha, kaya agad siyang napatakip ng mukha niya. Aray, daman. Shit, ang sakit, pag-angal niya habang hinihimas ang mukha niya. Concepcion, ang sakit. Labas?
Magbibihis ako, sigaw ko sa kanya at mabuti naman agad siyang lumabas. Kahit papaano nabawasan ang kaba ko nang lumabas si Manyakol ng kwarto dahil hindi niya nakita yun magic na nangyari sa akin. Pero yun nga lang nakita niya for seconds ang topless kong katawan. Pakiramdam ko wala na akong maitatago sa kanya. Nakita na niya ang dibdib kong walang umbok. Kinuha ko na yun isa kong bra at agad itong sinuot. Tapos sunod naman ang shirt ko kanina. Huminga muna ako ng malalim saka lumabas na rin ang kwarto. Naabutan ko si Manyakol na nakaupo sa may kusina habang nakasimangot. Inirapan niya ako habang hinihimas niya yun mukha niyang tinamaan ng alarm clock kanina. Mukhang napalakas nga ang bato ko sa kanya dahil medyo namumula ang mukha niya. Ikaw naman kasi bigla-bigla kang pumapasok sa kwarto, paninisisi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin habang nakasimangot, malay ko ba na andun ka? Tinatawag kita pero hindi ka nagsasalita. Kaya baka may magnanakaw, sagot niya. Magnanakaw? Parang may mananakaw naman sa apartment na to. Meron, sagot niya, merong mananakaw dito. Baka nakawin ka nila sa akin. Naku, makakapatay talaga ako sa gagawa nun, napangisi naman siya kaya umirap ako. Wow! Taray! Hindi ko naman sinasadya, saka wala naman akong nakita. Wala ka namang boobs. Leche ka po. Ha ha ha. Songit. Ampi, sagot niya, aalis na pala ulit ako. Saan ka pupunta? Tanong ko na siya na naman niyang kinangisi. May pupuntahan lang ako. Don't worry, hindi ako mambababae. Nabasa mo ba note ko? Tumango ako, hinatid ko lang iyang chicken. Baka kako wala kang kainin, C.E. Ang dami kayang stock sa fridge. Walang kainin ka dyan. Nambababara ka na naman. Hindi ka na lang magpasalamat sa pagiging thoughtful ko, napailing-iling siya. Sige, aalis na ulit ako. Baka gabihin ako, Isarado mo maigi yung mga pintuan. Opo, itay, sagot ko, Je. Lumayas ka na. Naglakad na siya. Akala ko lalampasan niya lang ako pero hindi. Bigla niya ako hinila sa kayinakap ng mahigpit. Parang biglang naging blanko ang utak ko dahil sa ginawang pagyakap ni Manyakol sa akin. Hugging in the kitchen ang peg naming dalawa. Nanigas ang buong katawan ko. Ramdam ko rin ang mainit na katawan ni Travis na nakadikit sa akin. Anong ginagawa mo? Nauutal kong tanong sa kanya. Hindi ako makagalaw. Hindi ko siya magawang itulak. Payakap lang. Kahit ilang segundo lang, mahina niyang sagot sa tenga ko. Pwede mo rin ba akong yakapin, Concepcion? Kahit ngayon lang. Hindi na ako nakasagot sa sinabi niya at namalayan ko na lang ang sarili ko na inakap ko na rin pabalik si Manyakol. Nang inakap ko siya, bigla kong naramdaman na mas lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Feeling ko parang naging bata si Travis sa mga oras na. Para siyang takot na maiwanan ng isang taong malapit sa kanya. Para siyang bumalik sa pagkabata na ang lakas ay nakadepende sa taong pinakaingatan niya. Nasa ganong posisyon lang kaming dalawa at walang nagsasalita. Naramdaman ko ang bilis ng tibok ni Travis. Ang tibok kaya ng puso ko, ramdam din kaya niya. How do keep breaking over and over again if I never get fixed in the first place? Pagbasag niya sa katahimikan. Yun, boses niya naging malungkot at may hinanakit na nadarama. Lumuwang ang pagkakayakap niya sa akin sa katumutig sa mga mukha ko. Bigla akong napakagat sa labi ko dahil sa nakita kong mga mata niya. Ang lungkot ng mata ni Travis at kahit hindi magsalita halatang nasasaktan sa mga oras na to, bigla siyang umiti ng matipid. And even he was smiling, he looked at me like he was about to kill me. Biglang tumingala si Manyakol na parang may pinipigilang tumulo. Ilang segundo rin siyang nakatingala nang muli siyang tumingin sa akin. Nagbuntong hininga muna siya bago nagsalita. Gumaan na pakiramdam ko, sabi niya, palagi akong nanghihina kapag sumasapit ang araw na to. Bakit? Nauutal kong tanong kay may ideya naman ako. Umiling siya, wala. Wala, tumawa siya, tae na ang drama. Je, alis na ako, tumalikod na siya sa kanaglakad. Palabas na ako siya ng apartment nang bigla ko siyang tawagin. Travis! Napatigil siya at humarap sa akin na mukhang gulat dahil ngayon ko lang siya tinawag sa pangalan niya. Kung may problema ka, handa akong makinig. As can be your listener, seryosong sabi ko sa kanya,
ang kailangan mo lang gawin at ilabas ang mga nararamdaman mo. Hindi mo kailangan palaging maging malakas. Sometimes, it's okay to be weak once in a while. Napatitig siya sa akin sa kangumiti. Thanks, sabi niya, ikaw rin. If you have the problem, don't hesitate to ask for any help. I'll lend you a hand. You can lean on me, seryoso niyang sagot, lean on me then let's make a baby. Hahaha, tumawa siya pero hindi naman katulad ng pagtawa niya nitong mga nakaraang araw. Napansin niya siguro na seryoso pa rin akong nakatingin sa kanya, kaya bigla siyang napatigil sa pagtawa. Matipid na lang siyang umiti saka nag-thumbs up. Tumalikod na siya at muli nang naglakad palabas ng apartment. Nung nawala na siya sa paningin ko na pabuntong hininga na lang ako. Bigla akong naawa sa kanya. Halatang nasasaktan siya sa mga oras na to dahil naaalala niya yun babaeng pinakamamahal niya hanggang ngayon. Bigla kong naisip si Travis na nakangiti. Napailing-iling ako. He was always smiling but deep inside he was hurt. Usually, those people whom acting strong outside are the ones who are weak inside. Napaisip din ako kung paano nagagawa ni Travis na umiti sa araw-araw kung wasak naman ang puso niya. Isang tunay na malakas na tao pala talaga si Manyakol. Umalis na ako sa bahay ng mag-anim na. As usual, todo baon na naman ako ng damit at pinaglalagay ko sa bag ko. Dumaan muna ako sa mall para mag-ayos para doon na rin magpalit ng anyo. Isang kulay pulang dress na may sleeve ang isinuot ko. Yung sleeveless sana kaso hindi naman pwede dahil makikita ang strap ng mahiwagang bra. Hindi ko kasi alam kung epekto pa rin ba ang mahiwagang bra kung tinanggal ko ang strap nito. Paglabas ko ng cubicle tumingin muna ako sa may salamin para mag-apply ng light blush on at pulang lipstick para fierce. Red is the color of every night. Para akong si Ruby sa ayos ko ngayon. Ramdam ko na naman iyon mga titig ng mga kasabayan ko sa banyo. Ninitian ko na lang sila bago ako lumabas. Paglabas ko ng banyo naglakad na ako sa mall. Napapalingon na naman sa akin iyon mga nakakasalubong ko. Yun isang lalaki pa na may kasamay girlfriend niya na patigil sa paglalakad para lang sundan ako ng tingin. Ang ending bigla siyang sinampal ng girlfriend niya. Napatawa na lang ako. Ilang lakad lang ang gagawin ko para makarating sa restaurant na pagkikitaan namin ni Heron. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko sa mga oras na to ngayong pang ilang metro na lang ang layo ko sa restaurant na parehas namin ni Papa dati na kainan. Pero ngayon mag-isa na lang ako na makakapasok dito. Nasa tapat na ako ng restaurant at sumilip muna sa glass window. Kitang-kita ko na kung gaano kaglamoroso ang lugar na to, halatang mamahaling kainan at hindi basta-basta. Sikat ang lugar na to dahil sa famous French cuisines nila, pero ang paborito ni Papa Rito ay yun French bread nila na isang beses ko lang natikman noong bata pa ako. Habang nakatitig sa window bigla akong may narinig na nagsalita sa likuran ko. May tumawag sa palayaw ko na tanging kaisa-isang tao lang ang tumatawag sa akin noong mga bata pa lang kaming dalawa. Colette. Nanlamig ang buong katawan ko dahil sa boses na yun. Pagharap ko sa likuran ko nakita ko siya. Nakita ko si Heron Del Val. Anak, nakikita mo ba iyang pangmayaman na bakery na iyan? Ayan ang Dapain Bray, pagtuturo ni Papa sa akin nang mapadaan kami sa isang mamahaling bakery sa aming lugar. Idolo ko ang nagpundar ng bakery na iyan. Noong una mahirap lang siya pero dahil sa sipag at tiyaga, naging matagumpay ang bakery niya. Marami na silang branches sa labas ng bansa. Talaga, Papa, hindi makapaniwala kung sagot sa kanya, Papa, bilhan mo ako ng tinapay nila. Gusto ko rin matikman, sabi ko sa kanya habang nakatingin sa bakery na nasa tapat namin. Nalungkot ang mukha ni Papa, pasensya ka na, anak. Kakabukas pa lang ang bakery natin, kaya medyo kapos pa tayo. Mahal ang tinda nila kasi masasarap lahat. Ay ganun ba, Papa, sagot ko sa kanya, ba't yun tinda nating mga tinapay mga mura lang? Ibig sabihin hindi ba masarap ang tinda natin? Biglang natawa si Papa, hindi sa ganun, anak, sabi niya, mura ang tinda natin kasi nagsisimula pa lang naman tayo. Saka, hindi ko rin tataasan ang presyo ng mga tinapay. Gusto ko yun presyo na kaya sa bulsa ng mga tao pero masuntansya pa rin. Mas importante ang kalusugan kaysa sa kinikita, napatango-tango na lang ako sa sinabi ni Papa. 8 taong gulang ako, noon nang ituro sa akin ng Papa ko ang paborito niyang bakery sa aming lugar, ang Dapain Bray.
Sikat na noon ang bakery na iyon dahil sa sarap na kanilang mga tinitindang tinapay na galing pang ibang bansa. Dahil sa mahal ng mga tinapay nila, isang beses pa lang daw nakakain si Papa ng kanilang tinda. Mahirap lang kasi sila Papa at hindi afford ang ganung pagkain. Iniidolo ni Papa ang may-ari noon kaya bata pa lang si Papa nangarap na siya magkaroon ng sarili niyang bakery na kanya namang nakamit ng hindi kalaunan. Mabilis umusbong ang The Pain Bright noon dahil sa masasarap nilang tinda. Madalas na rin pagsyutingan ng mga artista ang kanilang bakery na naging hudyat para mas lalong makilala ang kanilang business. Hanggang sa isang araw, ang bakery na The Pain Bright ay naging restaurant na rin. Pero hindi nila inalis ang mga paninda nilang mga tinapay. Kanila pa rin itong tinitinda kahit naging mamahaling restaurant na ang dating bakery lamang. At hindi tumagal ang panahon naging famous restaurant na ang The Pain Bright. Hindi lamang sa aming lugar kundi sa buong Pilipinas. Ang dami na nilang branches na nagkalat. Laging may balita si Papa tungkol sa kaganapan sa paborito niyang bakery na naging restaurant na. Alam niya kung may bago itong inilabas na tinapay o may bago silang bubuksan na branch. Kapag nag-uusap kami ni Papa tungkol dun ramdam ko ang kasiyahan niya. Nangako rin si Papa sa akin na kapag malaki ang kita namin sa linggong iyon bibilhan niya ako ng isang pain bray. Anak, may pasalubong ako sa'yo, tuwang-tuwa si Papa na dumating noon. Galing siyang bayan dahil namili siya ng mga sako ng harina, habang ako naman ang naiwang bantay sa maliit naming bakery. Ano po, Papa, masayang sagot ko naman sa kanya habang inaayos ang mga tinapay sa estante. Eto, pinakita niya sa akin ang isang paper bag na may logo ng The Pain Bright, dahil malaki ang kinita natin nakaraan linggo, saka masipag kang mag-aral at magbantay ng bakery. Eto na ang pangako ko sa'yo, nakangiti niyang inabot sa akin yun paper bag. The Pain Bright, Papa, excited na tanong ko sa kanya, yan ba yun masarap na tinapay nila? Waa! Papa, matitikman ko na rin ang paborito mong tinapay. Yinakap ko pa si Papa saka hinalikan ng maraming beses sa pisngi niya. Haha! Tama na. Maubos na ang pisngi ko sa kakahalik mo, kainin mo na yan at magbihis lang ako na magbantay dito. Tumango-tango ako sa sinabi ni Papa saka mabilis umupo. Pumasok naman si Papa sa loob ng bahay namin, habang ako naman mabilis na kinuha, yun paboritong tinapay ni Papa sa loob ng paper bag para tikman. Pagkakuha ko ng tinapay agad akong napangiti ng malapad. Tuwang-tuwa kasi ako na after ilang taon, matitikman ko rin ang ganitong klaseng kamahal na tinapay. Ano kaya ang lasa nito? Masarap ba talaga? Malamang masarap dahil palagi itong binibida ni Papa sa akin. Hawak ko ang tinapay saka inamoy-amoy ito. Ang bango. Amoy palang mukhang masarap na. Nasa ganun akong posisyon nang may mapansin akong tao sa tapat ng bakery namin. Nang mapatingin ako sa kanya nagkasalubong kami ng mga titig. Isang lalaki na kasing edad ko lang ang nakita ko. Madungis siya at ang dungis ng suot niya. Siguro isa siyang palaboy dahil ang dugyot ng dating niya. Magkatitigan lang kaming dalawa habang naglalakad siya palapit sa aming bakery. Nakarating na siya sa may tapat ng estante namin kung saan may mga tinapay na nakapatong. Ma! Masarap ba to? Tanong niya habang nakaturo sa may balot ng pandesal. Tumango ako sa kangumiti. Bibili ka ba? Umiling siya, hindi, sabi niya hanggang sa bigla niyang dakmain yun isang supot at mabilis na tumakbo palayo sa bakery namin. Hay! Ibalik sigaw ko dun sa batang madungis na biglang kinuha yun tinda naming tinapay. Ay! Nakakainis naman yun, irita kong sabi sa sarili ko saka mabilis na binuksan ang ref namin saka kumuha ng mineral water naming tinitinda. Inilagay ko papasok sa loob ng piper pag yun painbre na tinapay at mineral water saka to binitbit. Bago pa ako lumabas ng bahay sumigaw muna ako, Papa, lalabas muna ako. Ikaw na bahala sa bakery, hindi ko na narinig yun sagot ni Papa dahil mabilis na rin akong tumakbo paikot. Sa kabilang daanan ako dumaan. Dahil papaikot lang naman ang daanan dito sa street namin alam kong makakasalubong ko, yun batang madungis na kumuha ng tinapay na tinda namin. Todo takbo lang ang ginawa ko at dumaan pa ako sa ilang bakuran ng mga kapitbahay para mas mabilis ko siyang maabutan. Nang makalayo ako agad ko siyang nakita na tumatakbo pero hindi na masyadong mabilis. Pumasok siya ng plaza sa aming barangay. Sinundan ko iyon batang madungis.
Pumasok din ako sa plaza at agad ko siyang nakita na nakaupo sa ilalim ng puno ng manga. Agad ko siyang pinuntahan sa katumayo sa harapan niya. Nagulat naman siya sa biglaang pagsulpot ko. Hoy, bata! Alam mo bang masamang magnakaw ng pagkain? Sinigawan ko siya habang nakapamiwang pa. Kapag ganito ang ginagawa ko, sabi ni Papa, nagmumukha akong matanda. Nakatitig lang siya sa akin na halatang takot na takot. Hindi siya makapagsalita. Hoy! Pipi ka ba? Muli kong tanong sa kanya. Ay, hindi ka pala pipi. Kanina lang nagsalita ka, Seiji. Nagugutom, mahina niyang sabi, nagugutom na kasi ako. 3 araw na ako hindi kumakain. Pagod na ako sa kakalakad, napayo ko siya at mukhang hiyang-hiya dahil sa ginawa niya. Nanginginig pa ang madudungis niyang kamay. Agad naman akong nag-alala sa sinabi niya. Ang sabi ni Papa ko na masama raw magpagutom dahil ang kalusugan ay isa sa kayamanan ng isang tao. Akin na iyang kinuha mong tinapay, inilahad ko ang kamay ko sa harap niya. Akin na iyan. Pero, masama magnakaw. Magagalit si Papa God, pangaral ko sa kanya, akin na bilis, inabot naman niya iyon supot ng pandesal sa akin. O, eto kainin mo, saka ko naman inabot sa kanya yung paper bag ng The Pain Bry. Masarap yung tinapay na iyan. Yan na lang kainin mo, wag lang tong tinapay na tinda namin. Napagod si Papa ko magmasa rito, kaya dapat dito binibili. Nahihiya naman niyang kinuha yun paper bag, sigurado ka, kinakabahan niyang tanong saka ako tumango. Salamat, excited niyang binuksan yun laman at agad na kinain yun tinapay na Pain Bry. Ang sarap. Ang sarap naman ng tinapay na to. Masarap, masayang tanong ko sa kanya habang pinapanood siyang kumain, mukhang tama nga si Papa, Masarap nga talaga ata yan. Hindi ko pa natikman yan, Napatigil siya sa pagkain, gusto mo? Hati tayo. Natawa ako, hindi na bata. Iyon na lang. Makita lang kitang kumain, masaya na ako, sabi ko, basta wag ka lang magnanakaw, Masama iyon, tumango naman siya. Pwede ba akong umupo sa tabi mo? Tumango ulit siya habang umunguya. Umupo ako sa tabi niya habang nasa ilalim kami ng punong mangga. Pinanood ko lang siya kumain. Mukhang ilang araw na nga siyang hindi kumakain dahil takaw na takaw siya sa tinapay na nilalantakan niya. Para siyang maubusan sa bawat kagat na ginagawa niya. Napangiti naman ako. Masaya kasi ako kapag may tao akong nakikitang masaganang kumakain. Itinuro sa akin ni Papa na kapag may batang nagugutom, dapat daw ito bigyan ng pagkain. Masama ang nagpapalipas ng gutom. Wala ka na bang pamilya? Asan si Mama at Papa mo? Tanong ko sa kanya. Uminom siya ng tubig, wala na, mahina niyang bulong, ulila na ako. Pagalagala na lang ako sa kalye. Talaga, gulat kong sagot paano ka kumakain? Nagbebenta ako ng mga bakal na nakikita ko sa kalsada, napayo ko siya, minsan, nagnanakaw. Binatukan ko siya, masama magnakaw, sermon ko sa kanya, gusto mo bang putulin ni Papa God ang kamay mo? Masama yun, singhal ko, wag ka na magnakaw, okay? Kung nagugutom ka, puntahan mo na lang ako sa bakery. Bibigyan kita ng pagkain. Humarap siya sa akin na hindi makapaniwala talaga. Bibigyan mo ko? Masaya akong tumango. Basta ba hindi ka na magnanakaw at sagot ko na pagkain mo? Bumulong ako, basta wag ka maingay sa Papa ko. Hehehe, dagdag ko pa, anong pangalan mo pala? Ron, sagot niya habang nakatitig sa akin. Noon ko lang napagtanto na ang gwapo pala niya, kahit madungis ang itsura niya. Bukod kay Papa ko, siya na ang unang lalaki na ang gwapo sa paningin ko. Ikaw? Ako? Ako si Colette, napabungis-ngis ako, yun ang tawag sa akin ni Papa ko. Siguro makulit ka, napangiti siya. Ang gwapo nga talaga niya. Hindi naman, sagot ko, magkaibigan na tayo, Magkaibigan, balik niyang tanong, gusto mo ako maging kaibigan? Pulubi lang ako. Wala akong pamilya. Mahirap pa ako sa daga. Binatukan ko ulit siya, ano naman? Walang pinipiling estado sa buhay ang pagkakaibigan, ano? Ang sabi sa akin ni Papa ko, kahit sino pwede maging magkaibigan. Kahit mayaman o mahirap. Kahit may bahay o wala. Saka kahit pangit na tulad ko at gwapo na tulad mo pwede maging magkaibigan, ano? Napakunot ang noo niya, hindi ka naman pangit.
Ang ganda nga ng mga mata mo ay isa-isay blue ang kulay. Para akong nakatitig sa dagat. Ramdam ko na mula ang mukha ko dahil sa sinabi niya, ang bata mo pabolero ka na, sagot ko sa kanya at napatawa naman siya. Lalo siyang gumwapo sa pagtawa niya. Nagpatuloy kaming dalawa sa pagkwentuhan habang lumilipas ang oras. Ang dami na namin nasabi sa isa't isa. Nakwento ko rin sa kanya na hindi ko pa talaga natitikman yung tinapay na binigay ko sa kanya kanina dahil nga mahal ang bawat tinda sa bakery na yun. Nalungkot siya at sinisi ang sarili pero sabi ko, wag na siyang malungkot dahil paglaki ko at marami na akong pera kakain ako sa Dapain Bray ng ilang beses. Pangako, Colette. Kapag laki natin at kapag mayaman na ako, dadalhin kita sa Dapain. Ano nga ba ulit yun? Natawa ako, Dapain Bray, Ron. Basta yun. Dadalhin kita dun. Kapag yumaman ako, bibigay ko sa'yo ang lahat. Pangako, seryosong sabi niya sa akin. Pangako, Ron. Pangako yan, paninigurado ko sa kanya. Pangako. Tutuparin ko lahat ng sinabi ko sa'yo pag malaki na tayo. Yun ang nabuong pangako namin sa isa't isa habang nakaupo kami sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi lang pala pangako ang nabuo namin dahil pati na rin ang isang pagkakaibigan. Nagpatuloy ang pagkikita naming dalawa ni Ron katulad ng sinabi ko sa kanya. Palagi siyang pumupunta sa bakery kapag wala siyang pagkain at agad ko naman siyang binibigyan. Tinupad niya rin yung pangako niyang hindi na siya magnanakaw pero naging magbobote naman siya. Sabi ko sa kanya mas ayos na yun kaysa kumuha siya ng mga bagay na hindi naman kanya. Naging matalik kaming magkaibigan ni Ron. Palagi kaming tumatambay at naglalaro sa plaza. Minsan madungis siya minsan naman hindi. Kapag wala si Papa pinapunta ko siya sa bakuran namin para maligo siya sa may poso. Sa tuwing nakikita ko siyang bagong ligo ang gwapo-gwapo niya. Siya talaga ang pinakauna na gwapo sa paningin ko noon. Naging overprotective si Ron sa akin. Kapag may nagpapaiyak sa akin na kalaro ko inaaway niya. Minsan nakipagsuntukan pa siya sa kuya ng isang kalaro namin. Galit na galit siya na tinawag akong pangit ng mga yun. Ang maputing kulay ni Ron naging pula dahil sa sobrang galit. Pumutok tuloy ang labi niya dahil sa pakikipag-away. Ayaw kong inaaway kanila, sabi niya habang nakaupo kami sa ilalim ng punong mangga, mas magandang tumulo ang luha mo dahil masaya ka kaysa tumulo ito pero nasasaktan ka naman. Kapag may nagpaiyak sa'yo bubugbugin ko. Binatukan ko ulit siya, mambubugbog ka? Tapos ano makukuha mo? Magpapasalang mukha mo, sermon ko na naman sa kanya, pero natutuwa naman ako sa sinasabi niya. Kahit na. Wala akong pakialam kahit magpasa ang buong katawan ko o kahit mamatay ako, sabi niya at poprotektahan ko ang taong importante sa akin. Poprotektahan kita. Baliw ka, natatawang sabi ko sa kanya. Kumain kaming dalawa sa ilalim ng puno ng mangga habang patuloy na nagkukwentuhan. Sinabi ko sa kanya ang mga pangarap ko. Ang makapag-aral sa sikat na school dito sa lugar namin ang Herrera International School. Sabi ko rin sa kanya na dun din siya mag-aral para parehas kami pero napasimangot lang siya. Wala naman daw siya pampaaral. Pero sinabi ko na mag-artista siya dahil ang pugi niya. Pinangko niya rin sa akin na hinding-hindi niya ako kakalimutan at kahit saan daw siya magpunta lagi niya akong aalalahanin dahil ako ang una niyang naging kaibigan. Umabot kaming dalawa sa plaza ng hating gabi. Nakahiga na kami sa damuhan ng magkatabi habang pinagmamasdan ang napakaraming bituin sa langit na malayang kumikinang. Wow! Ron, ang ganda nung bituin na yun oh. Ang kinang-kinang, tuwang-tuwa na sabi ko habang nakatitig sa langit. Ron, nakikita mo ba? Ang ganda, di ba? Ang ganda nga. Sobrang ganda niya, narinig kong sagot ni Ron sa akin. Mahina lang ang boses niya pero sapat na para marinig ko. Bigla akong napatingin sa kanya dahil parang ang seryoso ng boses niya. Paglingon ko sa kanya ang lapit ng mukha namin sa isa't isa, tapos titig na titig pa ang mga mata ni Ron sa akin. Kahit ang bata pa namin noong mga panahon na iyon biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang gustong lumabas ng puso ko sa bibig ko dahil sa pagkabog niya. Pilit akong napatawa, bakit ka sa akin nakatingin? Yun mga bituin ang sinasabi kong maganda. Bakit? Para sa akin, mas maganda ka pa sa mga bituin kaya sa iyo ako nakatingin, nakangiti niyang sagot na naging hudyat para umiwas ako ng tingin.
Muli ko na lang tinitig ang mga paningin ko sa maliwanag na langit. Nasa ganon kaming posisyon nang biglang mailumitaw na shooting star. May shooting star! Bilis mag-wish tayo, mabilis kong sabi kay Ronron at ipinikit ko ang mga mata ko. Naramdam kong bigla niyang hinawakan ang mga kamay ko kaya napamulat ako ng mga mata. Hindi ako makagalaw. Para akong nanigas dahil sa pagkakahawak ni Ronron sa kamay ko ng mahigpit. Pagtingin ko sa kanya nakapikit siya at nagsalita. Sana sa akin na lang siya. Kapag malaki na kami, ibibigay ko sa kanya ang lahat. Magtatrabaho ako ng maigi. Magsusumikap ako para maibigay ko ang lahat ng gusto niya. Iingatan ko siya at mamahalin, narinig kong mahinang sabi ni Ron sa sarili niya. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niyang siya sa wish niya. Ipinikit ko na lang din ang mga mata ko at nag-wish sa shooting star. Sana matupad mga wish ni Ron, sagot ko. Pagmulat ko ng mga mata tumingin ako sa kanya. Nahuli ko na naman siyang nakatitig sa akin habang nakangiti. Napangiti na lang din ako at humawak na rin sa kamay niya. Mahigpit kaming humawak sa kamay ng bawat isa habang nakahiga sa damuhan at nakatingala sa mga bituin sa langit. Tumagal ang pagkakaibigan namin ni Ron. Madalas pa rin kaming magkita dalawa sa plaza. Minsan kasama ko siyang nagbabantay sa bakery kapag wala si Papa. Sabay kaming kumakain at nagtatawa ng dalawa. Lagi ko siyang kinukulit na mag-artista at ako ang magiging number isa fan niya kapag nagkataon. Sabi niya hindi niya daw alam dahil pulubi lang naman daw siya. Binatukan ko nga at sinabi kong wag siyang sumuko dahil ang sumusuko ay hindi nagwawagi. CJ, mag-aartista ako hindi dahil gusto ko. Mag-aartista ako kapag laki ko dahil ito ang gusto mo para sa akin, nakangiti niyang sambit sa akin. Alam ko na sa sarili ko noon na crush ko si Ron dahil ang bait niya sa akin at lagi niya akong pinoprotektahan. Naging maayos ang pagkakaibigan naming dalawa at naging masaya. Pero isang araw bigla namin nabalitaan na inatake sa puso ang lola ko na mama ni Papa ko kaya biglaan kaming umuwi sa probinsya. Ilang buwan din kaming nanatili roon dahil walang nag-ayos sa burol ni Lola, kundi si Papa lang at malayo nilang kamag-anak. Malungkot ako noon dahil hindi ako nakapagpaalam kay Ron. Hindi niya alam na umuwi kami sa probinsya. Pinangako ko pa naman sa kanya na gagala kami sa perya dahil may naipon ako pero hindi naman natuloy. 2 buwan kami sa probinsya noon nang napagdesisyonan na ni Papa na umuwi na dahil magpapasukan na at matagal nang nakasarado ang bakery namin. Excited akong umuwi noon para makita na ulit si Ron. Pero lumipas ang ilang araw hindi siya nagpakita. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Naghintay ako ng ilan pang araw, weeks, buwan, at taon pero hindi na siya muling nagpakita pa. Para siyang biglang nawala ng parang bula. Hindi ko alam kung nasaan na siya o galit ba siya sa akin dahil sa biglaan kong pagkawala. Pero umaasa pa rin ako na bigla siyang susulpot at muli kaming magkikita para ituloy ang pagkakaibigan naming dalawa. Ilang taong pa ang lumipas pero hindi ko na nakita si Ron. Marahil galit nga siya sa akin. Hanggang sa napagod ako sa kakahintay sa kanya at unti-unti ko na siyang nakalimutan. Itinatak ko na lang sa sarili ko na marahil parte na lang si Ron ng batang memorya ko. Minsan umiiyak ako. Hanggang sa makalimutan ko na siya ng tuluyan. Ngayon na muli ko siyang naalala. Muling bumalik sa aking isipan yun mga pangako namin sa isa't isa. Tutuparin niya kaya ito? Nasaan ka na ba, Ron? How am I supposed to forget the person that have been in love with for the past years of our life? How can forget her like what she did to me? Is there any way to forget her whole existence inside of our head? Daily every time remember her name in my heart aches. Daily being in love with the person you gave everything made you miserable in return. Daily this pain inside of me never ends. These questions were stuck in my head for quite some time now. Paano ko ba magagawang kalimutan ang babaeng naging sentro ng mundo ko rati? Yun babaeng naging lakas and at the same time ang naging kahinaan mo rin. Ilang beses ko na bang kinumbinsi ang sarili ko na okay na ako kahit wala siya sa buhay ko? Nakaya ko pa ring magpatuloy sa araw-araw kahit napagdesisyonan na niyang tanggalin ako sa buhay niya. I smiled bitterly. Being heartbroken and in love at the same time made me insane. Sana kaya kong gawin yun ginawa niya. Sana kaya ko siyang kalimutan. Sana kaya kong kalimutan lahat ng pinagsamahan naming dalawa para naman kahit papaano maging fair para sa akin.
Bakit ako lang ang nasasaktan hanggang ngayon kahit isang taon na ang nakakalipas? Bakit hanggang ngayon kahit tanggap ko na nawala na, umaasa pa rin ako na babalik siya sa akin at ako ang pipiliin niya? Bakit ang daming tanong sa ulo ko pero wala namang kasagutan? Tangina. Nakakabaliw. Isang taon na ang lumipas mula nang maghiwalay kaming dalawa at ipagpalit niya ako sa ibang lahi. Kinumbinsi ko ang sarili ko na ayos lang yun nangyari. Tangina. 5 years of memories lang yan, 5 taong pagmamahalan lang naman ang pinagsamahan namin. Marami pa yan. Pero kahit anong kumbinsi ko sa sarili ko dumadating pa rin ang point na nasasaktan ako. Tangina. Ang sakit, iminahal mo ng buong buo. Naging loyal ka. Lahat na pinakita mo sa kanya pero wala pa rin. In the end, ako pa rin ang nasaktan. I am still holding in our happy memories even should not. Love never comes easy. Walang guarantee na magiging maligaya ka kahit lahat ng pagmamahal mo ibuhos mo na. Alam ko yun. Sabi ko naman sa sarili ko ayos lang masaktan. Kung siya ang mananakit sa akin, ayos lang. Pagmamahal niya nga tinagap ko ng buo, lahat ng gagawin niya sa akin tatanggapin ko. Mahal ko. Mahal na mahal ko yung babae na yon, kahit siguro kahit nasasaktan ako ngayon hindi ko pa rin magawang magalit sa kanya. Paano ba ako magagalit sa babaeng ginawa kong mundo ko at pinagbigyan ko ng puso ko? I've convinced myself na sige lang. Mag-move on na lang ako. That's why I dated so many girls just to divert my attentions. Ilang babae na ba ang dumaan sa akin sa loob ng isang taon na to? Lahat sila magaganda. Lahat sila may ipagmamalaki. Lahat sila nangako sa akin na hindi ako sasaktan. Pero kahit anong pilit ko sa sarili ko, hindi ko pa rin kaya. Hindi ko pa rin siya kayang i-let go. Hindi ko pa rin siya kayang kalimutan. Para akong sinasampal ng araw na to sa tuwing sumasapit. Pinapamukha sa akin ng date na to na hindi na ako makakahanap ng tulad niya. Na nag-iisa lang siya sa mundong to. Uminom ako ng beer at tahimik lang na nakaupo sa isang sulok. Ang ingay ng paligid dahil nasa isang barako at nagpapakalunod sa alak. Umaasang kahit sa mga oras lang to makatakas ako sa realidad kung nasaan siya. Gusto ko makalimot kahit panandalian. Gusto ko mawala kahit ilang oras man lang. Pero hindi ko magawa. Kahit saan ako pumunta naalala ko siya. Isang taon na rin ang lumipas pero ganun pa rin. Mahal ko pa rin talaga siya. Mahal na mahal. Hindi na bawasan. Hindi na tatapos. Walang kapaguran. Nakakainggit yun mga tao sa paligid ko. Lahat sila nagsasaya habang sumasayaw sa isang masiglang tugtugin. Yun iba nagtatawanan pa. Pero ako ito nasa sulok at nayuko lang. Inaalala yun mga nakalipas na panahon na kasama ko siya. Potek. Bakit ko ba kasi naalala tong mga to? Bakit ang sadista ng puso't utak ng isang tao? Kung kailan gusto mong makalimot saka naman niya ipapaalala sa iyo ng ilang libong ulit. Kumusta na kaya siya? Kumakain ba siya sa tamang oras? Malamang nagbabasa na naman ng libro iyon kapag walang ginagawa. Pinapagod ba niya sarili niya? Mabilis kasi iyon hingalin kahit kaunting galaw lang ang gawin niya. Snow season na sa Amerika ngayon. Nilalamig ba siya? Masama ba pakiramdam niya? Daman. Inaalala ko na naman siya. Inaalagaan kaya siya mabuti ng lalaking pinalit niya sa akin. Mas mahal niya ba yun kahit maikling panahon pa lang ang pinagsamahan nila? Mas mahal ba niya yun kaysa sa akin, kaya mas pinili niya akong saktan kaysa yun ipinalit niya? Mahirap ba akong mahalin? Hanggang 5 taon lang ba talaga ang pagmamahalan natin, Chlo? Bakit ang unfair mo? Sabi mo rati ako lang ang lalaking gusto mong makasama habang buhay. Sabi mo gusto mong magpakasal tayo at bumuo ng pamilya kapag dumating tayo sa tamang edad. Pero, Chlo, bakit agad mo akong kinalimutan? Hindi naman ako nagkulang, di ba? Nararamdaman kong nangilid ang luha ko kaya agad ko itong pinunasan. I never cried nung naghiwalay kaming dalawa. Ayokong ipamukha sa sarili ko na nahihirapan ako kahit alam ko naman na hindi ko kaya. Siguro kaya hanggang ngayon nasasaktan ako at ang bigat ng dibdib ko dahil hindi ko hinayaan ang sarili ko na lumuha. Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang sakit. Tinungga ko ang isang basong alak sa kamuling humingi sa waiter na nasa tapat ko. Nakakailang inom na rin ako ngayon pero hindi pa rin namamanhid ang katawan ko. Ramdam ko pa rin ang sakit.
Nasa dibdib ko pa rin ang kirot. Kailangan ko magpakalunod ngayon para kahit sa araw na to makatakas ako. Sa isang taong lumipas pinilit kong umiti. Niloko ko ang mga tao sa paligid ko na ako si Travis Angelo Razon na happy-go-lucky at walang iniintindi sa buhay. Akala nila puro kalokohan lang ang alam kong gawin sa buha, hindi marunong magseryoso at hindi marunong magmahal. Hindi nila alam na minsan akong nagseryoso, nagtiwala ng buong buo, at nagmahal pero nasaktan lang sa huli. They didn't know that every bad person wants a good ones. That demons are once an angels, too. Hindi sila aware na sa kabila ng palangiti kong mga labi ay nakatago ang isang malungkot na mukha. Bigla ko tuloy naisip na what if nagmakaawa ako kay Chlo noon. Ako kaya ang pipiliin niya? Kapag kayang sinabi kong hindi ko kayang mabuhay na wala siya sa tabi ko, maniniwala kaya siya? Siguro ang tanging pagkakamali ko lang na aking nagawa ay hindi ako nagmakaawa sa kanya. When I found out na niloko niya ako, mabilis akong umuwi sa Pilipinas at hindi na siya kinausap. Nagdilim kasi ang paningin ko. Kahit gigil na ako para patayin yun lalaki na pinamalit niya sa akin, hindi ko ginawa. Alam kong magagalit sa akin si Chlo kapag sinaktan ko yon. Mas pinili niya nga yun kaysa sa akin, di ba? May inabot na panibagong baso sa akin yung waiter na may lamang alak. Mabilis ko tong kinuha sa katumayo na. Hindi ko alam na may lalaki pala sa likuran ko kaya pagharap ko sa kanya natapon sa suot niyang polo yun alak sa baso ko. Shit! What a stupid brat! Bakit hindi ka tumitingin sa paligid mo? Sinigawan ako nung lalaki at halatang galit na galit siya sa akin. Sa tansya ko mas matanda siya sa akin dahil balbas sarado ang mukha niya. Mas malaki rin ang katawan niya. Mukhang ginagawa niyang tambayan ang Yuen, bakit ganyan ka makatingin? Ano? Papalayag ka. Hindi ka man lang magsusori sa katangahan mo, patuloy niyang pagsigaw sa akin. Tinignan ko na lang siya mula ulo hanggang paa sa katinalikuran. Maglalakad na sana ako palayo sa kanya, pero bigla niya akong hinawakan ng mahigpit sa balikat ko. Ramdam kong gusto nang kumawala ng mga kamao ko papunta sa mukha niya, kaya todo pigil ako sa sarili ko. Hoy! Bastos ka, ah! Bakit mo ko tinatalikuran? Hindi mo ba ako kilala? Seryoso ko siyang tinignan. Walang ekspresyon na mababasa sa mukha ko. I didn't know you. Get your filthy hands off of Erlai's shoulder, kinakalma ko ang sarili ko. Napansin kong papalapit sa akin yun mga tauhan ko pero tinignan ko lang sila kaya agad silang napatigil sa kinatatayuan nila. Sa tuwing nag-inom ako lagi silang sumusulpot. Alam kasi nilang hindi nawawala ang kaguluhan kapag nag-inom ako. Aba, maangas ka boy, ah. Ano ba pinagmamalaki mo? Nagmamalaki ka sa akin, pinisil niya ng madiin ang balikat ko pero wala akong naramdamang sakit. Mas kumikirot ang kung ano sa dibdib ko. Tinignan ko siya ng isang seryosong titig, tanggalin mo ang kamay mo sa balikat ko. Huling paalala na yan, nilaliman ko ang boses ko. Napangisi si Gago. Akala ata nagbibiro ako, bakit? Anong gagawin mo? Hindi ka ba natatakot sa katawan ko? Akala mo siguro, napatigil siya sa walang kwenta niyang sinasabi at napayihaw sa sakit nang bigla kong suntukin ang mukha niya gamit ang basong hawak ko. Agad dumugo ang mukha niya habang hawak-hawak ito. Fuck! Putangina ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Nilapitan ko siya saka hinawakan sa leg gamit ang kaliwang kamay ko. Pinagsusuntok ko ulit siya ng kanang kamay kong may hawak ng baso na paunti-unti nang nababasag sa kamay ko. Hindi ako tumigil hanggang hindi ako nakakaramdam ng kontento sa sarili ko. Pinaulanan ko siya ng suntok. Shit, todo piglas siya at todo tulak sa akin pero hindi ko siya tinigilan. Pinagsusuntok ko pa rin ang mukha niya habang nakatitig lang sa kanya. Halos mabasag na ang mukha niya dahil sa ginagawa ko. Yun kamay ko dumudugo na rin dahil sa mga bubog na nagmula sa basag na basong pinangsusuntok ko sa mukha niya pero hindi ako tumitigil. Young Master! Tama na yan. Baka mapatay niyo siya, inawat na ako ng 2 tauhan ko at inalayo dun sa lalaki. Napatigil na rin yun mga tao sa bar at napatingin na lang sa eksenang nangyayari. Inayos ko ang sarili ko sa kanagsalita, hindi kita kilala pero baka ako ang kilala mo. Hinanghina na tumingin sa akin yun binugbog ko. Halos mabasag na talaga ang buong mukha niya. Ang dami niyang sugat at yun dugo patuloy na umaagos. Remember my name. I am Travis Angelo Razon.
The next boss of Rezon Mafia Group. Kahit medyo madilim sa kinaroroonan namin kitang-kita ko na namutla ang mukha niya. Halatang alam niya ang pangalan ng grupong pinamamahalaan ng tatay ko. Marahil alam niya kung gaano kademonyo ang kasalukuyang namamahala sa group namin kaya naging ganun ang reaksyon niya. Lumayas ka sa harapan ko. Pagbilang kong 3, napatigil ako dahil hindi pa ako nakakabilang bigla na siyang tumakbo kahit nanghihina. Tumingin ako sa waiter, hard drink na, sabi ko at mabilis naman niya akong binigyan. Naglakad na ako palayo at pumwesto sa may gilid para muling umupo. Nagpatuloy naman ulit ang party dito sa bar. Muling tumugtog ang isang malakas na kanta, kaya muling nagsayawan yun mga tao. Pero ramdam ko yun mga tingin nila na pinupukaw nila sa akin. Hindi ko na lang pinansin dahil gusto ko ng katahimikan ngayong gabi. Gusto kong makalimot. Gusto ko pa sanang pagsusuntukin yun mukha ng gagong yun pero pinigilan na ako, ang lakas mag-angas wala namang ibubuga. Umuwi na kaya ako? Nasa bahay na kaya si Concepcion? Naalala ko yun nangyari kanina sa apartment. Yun pagyakap niya sa akin at yun mga sinabi niya. Who would have thought na magkakasundo pala kami kahit papaano? Sa ngayon siya na lang ang babaeng kinapapalagayan ko ng loob. Siguro parehas kaming naiwanan ng taong pinakamamahal namin kaya gusto ko siyang protektahan. Si Concepcion ang huling tao na gusto kong makitang masaktan. Kahit sino pa ang manakit sa kanya, gagantihan ko para sa kanya. Wag lang mawawala yun ngiti sa labi niya. Habang nililibot ko ang paningin ko bigla ako may napansin na babaeng nakatayo sa harapan ko. Hindi ko maaninag ang mukha niya pero dahil sa ilaw na tumama sa kanya nakilala ko kung sino siya. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tugon ko sa kanya. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. What are you doing here? Naiinis na tanong niya sa akin, and what was the scene that you made there? Tumayo ako, wala akong kailangan ipaliwanag sa'yo, walang gana kong tugon. Maglalakad na sana ako palayo sa kanya nang bigla niya akong hawakan sa braso para pigilan, Travis. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Paano pag nalaman niya na nagkakaganito ka? Nagpumiglas ako kaya nabitawan niya ang braso ko. Napangisi ako, di mas maganda. Mas maganda na malaman niya para balikan niya ako, sabi ko, sabihin mo yan sa best friend mo. Miserable akong tao, nung iniwan niya ako, Janice, umiling-iling ako, no, never mind. Wag mo nang sabihin. Alam kong wala nang pakialam sa akin yon. Tumalikod na ako at muling naglakad pero muling napatigil nang magsalita ulit si Janice. Maaaring wala nang pakialam sa'yo si Chloe pero ako meron, sabi niya, ako, Travis, may pakialam ako sa'yo. Napatingin ako sa kanya at mas lalong napangisi. Kitang-kita ko yun mga titig ni Janice sa akin na nagsusumamo. Punong-puno ng pag-aalala yun mga mata niya. Oh, really? Sarkastikong sabi ko sa kanya, alam ko na yan. Ever since naman iba na tingin mo sa akin, you even kissed me back in high school, right? Nung graduation natin. You're right, sabi niya habang dahan-dahan na naglakad papunta sa akin. And I can even kiss you again just for you to know that even without Chloe, you still have me, nakatayo na siya sa harapan ko. Prove it, hindi nawala sa labi ko ang ngisi, kiss me again. Walang sandali na sinayang si Janice. Naramdaman ko na lang na lumapat yun labi niya sa labi ko. Humawak pa siya sa leg ko para mas maging malalim ang ginagawa niyang paghalik sa akin. I closed my eyes just to pretend that this person whom kissing me was Chloe. But I failed. Then my heart aches again just thinking about it. Are you sure, Christine? Ayaw mong magpahatid? Napukaw ang atensyon ko nang marinig kong magsalita si Heron. Katatapos lang naming kumain dito sa paborito kong restaurant. Dapat maging masaya ako dahil nakapasok na ako dito at nakakain na rin ang paborito kong tinapay pero hindi ko magawang maging masaya. Mula nang maalala ko yung childhood friend ko na si Ronron nawalan ako ng gana. Gusto ko ulit siyang makita pero hindi ko naman alam kung nasa na siya. Gusto ko ulit makita yung number 1 na pinakagwapong nakita ko sa tanang buhay ko. Akala ko kanina, nung nagkita kami ni Heron sa labas ng restaurant na tinawag niya akong kulit. Pero hindi pala. Christine pala ang binanggit niyang pangalan ko. Siguro nag-ilusyon lang ako na kulit yun dahil bigla kong naalala si Ronron. Naalala ko kasing ipinangako niya sa akin na dadalhin niya ako rito kapag malaki na kaming dalawa. Matagalang taon ang lumipas kaya marahil hindi lang ako mapalagay ngayon dahil namimiss ko si Ronron at bumalik sa alaala ko, yun mga pangakong binitiwan namin sa isa't isa.
Christine? Yep, napatingala ako kay Heron nang muli niya akong tawagin. Nakatingin lang siya sa akin at titig na titig. Mukha siyang nag-aalala. Are you sure okay ka lang? Gusto mo ihatid na kita? No, ayos lang ako, mabilis akong tumanggi, kaya ko umuwi mag-isa. No need to worry. Mukha kasing hindi mo kaya. Parang wala ka sa sarili mo. Promise ayos lang ako, umiti ako, pagod lang ako dahil galing ako sa ilang pictorial kanina. Sa pag-uusap namin kanina ni Heron ang dami kong nagawang pagsisinungaling. Nakakaloka ang bangs ni Dora. Nakapagsinungaling tuloy ako nang wala sa oras dahil sa mga personal niyang tanong sa akin. Hindi ko naman kasi maaaring ibigay ang information ng Coco version. Dapat na yung Christine version ako may sarili akong personal information. Katulad ng sa probinsya ako nag-aral at lumaki. Na ilang buwan pa lang ako dito sa lugar namin. Ang dami niyang tanong kaya ang dami ko ring pagsisinungaling. Heron, pwede magtanong, tumingin siya sa akin sa ngumiti. Yung ngiti niya parang nakita ko na dati. Saan ka nag-aral ng high school? Sa Amerika, sagot niya, umuwi lang ako dito 5 years ago para mag-artista. Napatango-tango ako, ganun ba? Bakit mo natanong? Wala naman, umiti ako. Excited na ako sa commercial. Dream ko talaga na maging partner mo kahit sa isang commercial lang. Napatawa siya, ako rin excited na, sabi niya, wag mo kalimutan yung commercial conference sa Makalawa, Sure, sagot ko, don't worry 3:00 pa lang ng madaling araw andun na ako. Ha? After lunch pa naman yun start, ba't ang aga mo pupunta? Natawa ako, joke lang yun syempre, napabulong ako, bayan. Walang humor pala tong si Heron. Hindi marunong mag-gets ng joke. Nagpatuloy lang kami sa pag-uusap ni Heron sa kung ano-anong mga bagay. Hindi ko maiwasang hindi mapatitig sa kanya dahil parang nakita ko na talaga siya dati. Hindi ko lang alam kung saan at matandaan pero sigurado akong nakita ko na yun ngiti niya. Alainan. Sa mga porn scandal ba? Haha joke. Hindi ako nanonood ng mga ganun, no kadiri lang. Baka si Manyakol pa nanonood ng ganun. Speaking of Manyakol. Ano kaya ginagawa ng lalaki na yun ngayon? Nag-celebrate kaya siya ng anniversary nila nung Flo? Nasa bahay na kaya siya? Napagdesisyonan na namin ni Heron na umalis ng restaurant nung medyo madilim na. 1-0 iyak na nang lisanin namin ang restaurant. Imagine, ang tagal din namin nag-usap. Diniscuss niya kasi yun about sa commercial. Yung contract ko raw ay sa Makalawa rin. After daw ng commercial conference ako magperma. Todo titig pa si Heron sa akin habang nagsasalita. Gandang-ganda siguro siya sa mukha ni Christine. I wonder kung ang totoong mukha niya ang nakita ko mapapatitig din kaya siya sa akin o mapapairap na lang dahil sa kapangitan ko. Pinaalis ko muna si Heron saka ako naglakad papuntang sakayan. Sakto wala ng tao sa nilalakaran ko kaya pasimple kong tinanggal yun mahiwagang bra habang naglalakad. Kiber na kahit nasa kalsada ako. Pagod na ako sa pagpapanggap, kailangan na bumalik sa totoong identity ko. Ayokong masanay sa mukhang maganda dahil baka makasanayan ko at makalimutan ko ang totoong ako. Tama na yun nakasama ko si Heron sa first date namin gamit ang ibang mukha. Hindi ko na kailangan ipangrampa pa sa kalye tong mukha ni Christine. Inaantok na ako nang nasa bus na ako pero todo mulat ang ginagawa ko sa sarili ko. Baka makatulog ako at sa Mindanao na makarating. Di naloka ang buong pagkatao ko. Pumara na ako nang dumaan na sa street namin. Kainis pa si Manong driver dahil inilampas pa ako. Nakailang para ako pero hindi narinig. Mabilis na ako naglakad papasok sa compound namin na may ngiti sa labi. Sayang wala kaming selfie ni Heron. Di bale magkikita naman ulit kami sa Makalawa. Ramdam ko na ito na ang simula ng love life ko. Tiis lang, Coco. Magiging boyfriend mo rin ang katulad ni Heron Del Val. Pagpasok ko ng apartment madilim pa rin. Mukhang wala pa si Manyakol. Naglakad ako hanggang sa may matapakan ako kaya bigla akong napatigil. Pak, gulat na sabi ko, shit. Agad kong binuksan yun ilaw para makita kung ano yun na apakan ko at bigla akong napasigaw sa nakita ko. Ang haba ng sigaw ko in fairness. Bigla akong yumuko para makita kung anong nangyari kay Manyakol. Kitang-kita ko na dumudugo ang kamay niya at may sugat.
Anyari sa buwisit na to? Hoy! Anong nangyari sa'yo? Tinapik-tapik ko yun mukha niya. Nangangamoy alak tong si Travis. Mukhang tumungga ng ilang drum ng alak. Nagpakalunod sa alak ngayong death anniversary ng puso niya. Muli kong tinapik ang pisngi niya. Dahan-dahan niyang minulat ang mga mata niya. Mukhang nanghihina sa labis na kalasingan. Hi, baby. Bakit ngayon ka lang? Mahina niyang sabi habang nakahiga pa rin sa sahig. Welcome home, babe. Asan ang kiss ko? Patawa-tawa pa ang buwisit. Lasing ka na nga, puro ka pa kabalahuraan, damuho ka. Binatukan ko nga siya. Bigla naman siyang napapikit. Mukhang nawala ng malay dahil sa labis na kalasingan. Napatitig ako sa mukha ni Travis. Mukhang pagod na pagod siya sa araw na to. Ano kayang nararamdaman niya ngayon? Masaya ba siya, malungkot o nasasaktan? Nasagot lang ang tanong ko nang mapatitig ako sa mga mata niyang nakapikit. Nakita kong may luha na tumulo. Nasasaktan si Manyakol sa araw na to.